Ninakaw ng isang huwad na pag-ibig ang 3 taon ng buhay ko. Habang nagdurugo ako sa malamig na semento, nakatingin sa asawa kong buhat-buhat ang kanyang kabit. Namatay ang isang martir. Iniwan nila akong parang basag na baso, ngunit hindi nila alam na nagising ang isang diamante. Panahon na para maningil, ngunit sapat ba ang paghihiganti para mabuo muli ang isang pusong nadurog? Ninakaw ng isang huwad na pag-ibig ang 3 taon ng buhay ko. Habang nagdurugo ako sa malamig na semento, nakatingin sa asawa kong buhat-buhat ang kanyang kabit, namatay ang isang martir. Iniwan nila akong parang basag na baso, ngunit hindi nila alam na nagising ang isang diamante. Panahon na para maningil, ngunit sapat ba ang paghihiganti para mabuo muli ang isang pusong nadurog? Isang malaking pagkakamali ang pakasalan ka. 3 taon, Grace. 3 taong amoy sibuyas at mantika ang buhay ko dahil sa'yo. Unti-unting nanlamig ang mga kamay ni Grace. Ang pinaghirapan niyang i-bake na tsokolating cake para sa kanilang anibersaryo ay tila naging isang mabigat na bato sa kanyang mga palad. Suot ang kanyang lumang apron na may bahid pa ng harina. Nakatayo siya sa gitna ng maliit nilang kusina. Sa sinapupunan niya ay ang 5 buwang bunga ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Pinaghandaan niya ang gabing ito, umaasang sa kabila ng unti-unting panlalamig ng kanyang asawa ay mabubuo muli ang kanilang pamilya. Ngunit ang mga salitang bumati sa kanya ay tila matatalim na patalim na tuwirang ibinaon sa kanyang dibdib. Oh my gosh, Lucius, don't be so harsh naman sa kanya. Kawawa naman si Grace. Tignan mo nga ang itsura niya. Parang katulong na walang sweldo. Ang boses na yon ay pag-aari ni Sonia. Pumasok ito sa kusina na tila siya ang reyna ng tahanan. Kumikinang ang mga mamahaling alahas na nakapulupot sa leeg at braso ng babae, habang umaalingasaw ang matapang na pabango na mabilis sumakal sa pamilyar na amoy ng nilutong ulam ni Grace. Ang mga matang nagkukunwaring naaawa ni Sonia ay puno ng tahasang pang-iinsulto habang pinagmamasdan mula ulo hanggang paa ang kupas na damit ng lehitimong asawa. Walang pag-aalinlangang ibinagsak ni Lucius ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng hapagkainan, eksakto sa tabi ng mga paborito niyang ulam na ilang oras inihanda ni Grace. Pirmahan mo na yan. Let's be practical, Grace. Utang na loob mo sa akin kung bakit ka nakaalis sa esterong pinanggalingan mo. Binigyan kita ng magandang buhay, tapos ano? Pabigat ka lang. Habang ang kumpanya ko ay unti-unting nalulugi at namamatay, andito ka, nagluluto ng walang kwentang pagkain. You are nothing but a useless housewife. Babe, chill. Ako na ang bahala sa kumpanya mo. My connections will save Valdez Group, hindi tulad ng iba dyan na palamunin lang. Kumapit si Sonia sa braso ni Lucius, ipinagmamalaki ang sarili. Tiningnan ni Lucius ang kabit ng may labis na paghanga. Isang tingin na matagal nang inasam ni Grace na matanggap, ngunit kailanman ay hindi ibinigay sa kanya. Binitiwan ng mga nanginginig na daliri ni Grace ang hawak niyang maliit na platito. Lumapag ito sa ibabaw ng marmol na mesa, lumikha ng isang matalim at nakakabinging alingingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit sa labas ay tanging mabigat na katahimikan ang namayani. Bumara ang isang makapal na tinik sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Ang kusinang dating puno ng init at pag-asa ay biglang naging isang malamig na kabaong. Nais niyang sumigaw. Nais niyang isumbat ang lahat ng pagtitiis niya. Ang gabi-gabing paghihintay, ang pagtitipid sa sariling pangangailangan, ang pagtatahi ng mga butas niyang damit para lang may maipambili ng paboritong kape at mga sapatos ng asawa niya para magmukha itong kagalang-galang sa mga kliyente. Ngunit walang lumabas na tinig mula sa kanyang mga namumutlang labi. Ang pinakamatinding sakit ay walang boses. Parang pinipiga ang kanyang puso hanggang sa mawalan ito ng dugo. Namamanhid ang kanyang mga binti. Tila ba anumang oras ay bibigay ang kanyang tuhod at iduduyan siya ng malamig na sahig. Sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo,
Kusa at marahang dumapo ang kanyang kanang kamay sa kanyang umbok na tiyan. Hinaplos niya ito ng may mariing pag-iingat. Ipinikit ang kanyang mga mata upang pigilan ang nagbabadyang pag-uunahan ng mga luha. Isa itong likas na reaksyon ng isang ina na pilit itinatago at pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa lason ng mundong nasa harapan nila. Hindi niya hahayaang maramdaman ng sanggol ang labis na puot na nagaganap sa labas ng kanyang sinapupunan. Wala na tayong dapat pag-usapan, Grace. I need to marry Sonia para makapasok ang investment niya. Siya ang kailangan ko, hindi ikaw. Pirmahan mo na yan kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Grace. Ang mga matang dating puno ng lambing at bulag na pagsamba ay dahan-dahang napalitan ng isang nakapanlulumong kawalan ng emosyon. Naglakad siya palapit sa mesa, parang isang kaluluwang nawalan ng katawan. Kinuha niya ang ballpen na nakapatong sa ibabaw ng envelope. Walang luha, walang pagmamakaawa, walang anumang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis at mariin na gumalaw ang kanyang kamay. Sa ibabaw ng papel, isinusulat ang pangalang ilang taon niyang kinulong sa anino ng isang lalaking walang kwenta. Nang matapos siya, mabilis na hinablot ni Lucius ang papel. Tinalikuran siya nito ng walang kahit anong bakas. Nang panghihinayang akay-akay ang babaeng tingin niya ay magliligtas sa kanyang buhay at ambisyon. Walang paalam, walang paglingon. Pinanood ni Grace ang paglayo ng dalawang figura palabas ng kanilang pinto. Unti-unting tumigas ang kanyang mga paningin. Isang malamig at mapanganib na kaisipan ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Isang kaisipang matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanyang pagiging martir. Hindi mo alam kung anong itinapon mo. Lucius, isang mainit na patak ng luha ang tahimik na kumawala mula sa kanyang mga mata, bumagsak at dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng mesa, tila naghuhugas sa mga latak ng isang huwad na kabanata. Lumalakad ako sa gitna ng alikabok at ingay. Hawak ang huling piraso ng aking dangal, ngunit hindi ko akalaing dito pala magtatapos ang aking pagiging asawa at magsisimula ang aking pagiging isang mitya ng malaking sunog. Ang init ng sikat ng araw sa construction site ay tila nakikipagkompetensya sa lagnat na nararamdaman ni Grace sa kanyang katawan. Namumutla siya, tuyot ang mga labi, at bahagyang hinihingal habang pilit na binabaybay ang bakubakong daan patungo sa pansamantalang opisina ni Lucius. Narito siya para sa isang bagay lang. Ang gintong kwintas na may pendant na jade, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina at pamana ni Lola Esmeralda na kinuha ni Lucius noong nakaraang buwan para di umano ay ipa-appraise. Ngunit alam ni Grace na ginamit lang itong prenda para sa lumulubog na kumpanya ng asawa. Ano na naman ang ginagawa mo rito, Grace? Hindi ba't malinaw na ang usapan natin kagabi? Pirma lang ang kailangan ko sa'yo. Hindi ang presensya mo na amoy, kusina pa rin hanggang dito. Bumungad sa kanya ang malamig na mukha ni Lucius sa gitna ng mga blueprint at matitigas na helmet. Sa tabi nito, nakaupo sa ibabaw ng lamesa si Sonia. May hawak na mamahaling kape at nakasuot ng puting dress na tila hindi nababagay sa magulo at maduming paligid ng proyekto. Lucius, ibigay mo na sa akin ang kwintas ni Ina. Pumirma na ako sa gusto mo. Hahayaan na kita. Pero huwag mo namang ipagkait sa akin ang tanging natitirang alaala ng pamilya ko. Narinig ni Grace ang isang maliit at mapang-insultong tawa mula kay Sonia. Tumayo ang babae. Dahan-dahang lumapit kay Grace habang nilalaro ang kanyang buhok. Oh, you mean this dusty old necklace? Sorry, Grace, pero parang naiwan ko yata sa kung saan kanina habang naglalakad kami ni Lucius sa itaas ng site. Masyado kasing baduy, hindi bagay sa outfit ko today. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Alam niyang nagsisinungaling si Sonia. Nakikita niya ang mapanirang kislap sa mga mata nito. Akmang sasagot sana siya nang marinig ang isang kakaibang tunog mula sa itaas. Ang tunog ng mga bakal
na tila dahan-dahang humihiwalay sa kanilang pagkakakabit. Isang mahabang pag-ungol ng materyales na hindi na kayang pasanin ang sariling bigat. Lucius ang itaas! Huli na ang lahat. Ang malaking scaffolding na nasa itaas nila ay nagsimulang gumalaw. Ang mga sako ng semento at mabibigat na tubo ng bakal ay nagsimulang mahulog, lumilikha ng isang malakas na pagyanig sa lupa na tila isang maliit na lindol. Sa gitna ng kaguluhan, sa isang kisap mata, nakita ni Grace ang kamatayan na mabilis na bumababa mula sa langit. Lucius! Tumakbo si Grace patungo sa asawa. Ang kanyang unang instinto ay protektahan ang lalaking minahal niya ng 3 taon. Ngunit sa parehong sandali, nakita rin niya ang reaksyon ni Lucius. Hindi siya ang tiningnan nito. Hindi sa kanya tumakbo ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya hanggang sa huling hininga. Sonia! Baby! Hold on! Sa gitna ng sigawan at alikabok, naramdaman ni Grace ang isang malakas na pagtulak. Isang marahas na puwersa mula sa mga kamay ni Lucius ang nagtaboy sa kanya palayo. Upang makuha nito ang sapat na espasyo na mabuhat at mailigtas si Sonia mula sa bumabagsak na mga bakal, bumagsak si Grace ng patihaya sa matigas at magaspang na semento. Ang sakit na gumuhit sa kanyang likuran ay walang kapantay. Ngunit ang mas matinding hapdi ay ang makita ang kanyang asawa na mabilis na tumatakbo palayo. Binuhat si Sonia sa kanyang mga bisig nang hindi man lang lumingon para tignan kung humihinga pa ang asawang itinulak niya sa bingit ng kamatayan. Isang malaking tipak ng bakal ang bumagsak ilang pulgada lang mula sa ulo ni Grace. Naramdaman niya ang malapot at mainit na likido na nagsisimulang umagos mula sa kanyang binti, dumadaloy patungo sa malamig na semento, kinukulayan ng pula ang puting alikabok ng construction site. Lucius, ang anak natin. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong na agad nilamon ng ingay ng mga nagtatakbuhang trabahador at ang paulit-ulit na pagbagsak ng mga materyales. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang asul na langit sa itaas ay dahan-dahang naging itim. At ang huling imaheng nakita niya ay ang likod ni Lucius na tuluyan nang nawala sa kanyang paningin. Bit-bit ang babaeng nagnakaw ng lahat sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalam. Namamanhid ang kanyang mga daliri, nawawalan ng lakas ang kanyang katawan. At ang tanging naririnig na lang niya ay ang sarili niyang mahina at gumaralgal na paghinga sa gitna ng isang mundong tuluyan ng gumuho. Nakaalis na ba sila? Iniwan ba talaga nila ako dito? Isang huling patak ng luha ang humalo sa dugo sa kanyang pisngi. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, tila bumalik ang kanyang gunita mula sa isang mahaba at madilim na panaginip. Ang unang sumalubong sa mga pandaman ni Grace ay hindi na ang amoy ng kalawang at semento, kundi ang banayad at nakakapasong halimuyak ng mga sariwang orchid. Wala na ang magaspang at malamig na lupa. Sa halip, nakahimlay siya sa isang malambot at makapal na higaan, habang ang tahimik na pag-ilaw ng mga makinaryang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay nagbibigay ng payapang ritmo sa buong silid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang maluwang at pribadong silid sa pinakamahal na ospital sa syudad ang bumungad sa kanya. Ang mga dingding ay kulay perlas at ang mga ilaw ay sadyang pinababa ang liwanag upang hindi makasakit sa paningin. Ngunit bago pa man niya lubusang mainindihan ang kanyang paligid, isang mabilis at likas na kaba ang yumanig sa kanyang dibdib. Ang mga nanginginig niyang daliri ay mabilis na gumapang pababa, hinahanap ang umbok sa kanyang tiyan. Nang maramdaman niya ang pamilyar na kurba ng kanyang sinapupunan, isang mabigat na hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ligtas ang apo ko, Grace. Ligtas ang tagapagmana ng ating pamilya. Mula sa madilim na bahagi ng silid, isang pamilyar at kagalang-galang na boses ang bumasag
Sa katahimikan, lumapit ang isang matandang babae. Tuwid ang tindig, nakasuot ng itim na bestida at napapalamutian ng mga tunay na perlas na kumikinang sa tuwing tinatamaan ng liwanag. Siya si Lola Esmeralda, ang matriarka ng pamilya Chu Soriano at ang pinakakinatatakutang pangalan sa buong industriya ng pagkilatis ng mga antigong yaman sa buong Asya. Ang tinig ni Grace ay basag at tuyot. Agad na umupo ang matanda sa tabi ng kanyang kama at sa unang pagkakataon, matapos ang 3 taon, naramdaman ni Grace ang tunay na init ng isang pamilya. Hinaplos ni Lola Esmeralda ang buhok ng kanyang apo nang may labis na pag-iingat. Tila nag-aalalang baka mabasag ito kung lalakasan niya ang kanyang kamay. Pumasok ang isang doktor na nakasuot ng malinis na puting uniforme, sumunod ang ilang nurse. Magalang itong yumuko kay Lola Esmeralda bago binalingan si Grace. Ipinaliwanag ang doktor na isang himala ang nangyari. Bagamat nagkaroon ng matinding paasa sa likuran at sugat sa binti si Grace, walang direktang tumama sa kanyang tiyan. Ang sanggol ay kumapit ng mahigpit, ligtas at malusog. Salamat sa Diyos. Salamat. Ang mga luhang dumaloy sa mga pisngi ni Grace ay hindi na para sa lalaking nagtapon sa kanya sa gitna ng panganib. Ang mga luhang iyon ay naghuhugas sa lahat ng kanyang kahinaan. Isang mainit na agos ng pasasalamat para sa buhay ng kanyang anak. Umiyak siya ng tahimik. Inilalabas ang 3 taong bigat ng pagiging isang asawang hindi kailanman nakita at nirespeto. Tama na ang pag-iyak, apo. Natapos na ang iyong pagsubok. 3 taon kitang pinatago sa anino ng kahirapan upang subukin ang tibay ng iyong puso at ang katapatan ng lalaking pinili mo. Nakita na natin ang katotohanan. Pinagsak niya ang pagsubok, ngunit ikaw. Nakita ko ang tapang ng isang tunay na Chu Soriano. Kinuha ng matanda ang isang makapal na kumot na yari sa pinong sinulid, isang telang hinabi pa mula sa kanilang sariling probinsya, at maingat na inilatag ito sa katawan ni Grace. Itinaas niya ito hanggang sa balikat ng kanyang apo. Ang simpleng gawaing iyon ay nagbigay ng isang napakatibay na kalasag sa kaluluwa ni Grace. Hindi na siya nag-iisa. Meron siyang pamilyang nakahandang sunugin ang mundo para sa kanya. Ipinikit ni Grace ang kanyang mga mata habang dinarama ang init ng kumot. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Paano siya nakuha ng kanyang lola nang walang nakakaalam? Paanong napatahimik agad ang mga tao sa construction site upang hindi makarating kay Lucius na may sumagip sa kanya? Isang malaking misteryo kung gaano kalalim ang impluwensya ng kanyang pamilya sa lungsod na ito. Isang kapangyarihang matagal niyang tinalikuran dahil sa pag-ibig. Dahan-dahang iminulat ni Grace ang kanyang mga mata. Wala na ang bakas ng mabait at sunod-sunurang may bahay. Tiningnan niya ang kanyang kaliwang kamay. Naroon ang isang murang singsing na tanso na unti-unti nang kinakalawang. Ang tanging maipagmalaki ni Lucius nang pakasalan siya nito. Walang anumang pagdadalawang isip. Hinawakan niya ang singsing at hinila ito mula sa kanyang daliri. Nag-iwan ito ng isang maputlang marka sa kanyang balat, isang peklat ng kanyang kamangmangan. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng malamig na mesa sa tabi ng kama. Si Grace Valdez ay namatay na sa ilalim ng mga gumuhong bakal na yon, Lola. Tumango si Lola Esmeralda. Isang ngiti ng pag-aproba ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumayo ang matanda at nag-alay ng espasyo para sa isang lalaking nakasuot ng formal na itim na suit, ang pinagkakatiwalaang personal na katulong ng kanilang pamilya. Sir, Madam, I am ready for your instructions. Tiningnan ni Grace ang lalaki. Ang kanyang boses na dati ay laging nagmamakaawa para sa atensyon ng isang asawa, ngayon ay umalingaw-ngaw na may pinal na awtoridad at malamig na paninindigan. Kunin mo ang lahat ng records ng asawa ko. Gusto ko ang bawat detalye ng mga utang niya, ang mga investors na kinakausap niya,
at ang bawat galaw ng kumpanya niya nitong nakaraang buwan. Ilagay mo sa mesa ko. Yumuko ang lalaki at mabilis na lumabas ng silid. Huminga ng malalim si Grace. Dinadama ang kapangyarihang muling dumadaloy sa kanyang mga ugat. Handa na siyang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, hindi gamit ang dahas, kundi ang talim ng katotohanan at ang bigat ng kanyang tunay na pangalan. Sa labas ng pinto, naghihintay na ang isang makapal na patong ng mga dokumento na may nakatatak na pangalang Valdez Group. Habang nag-aagaw ang liwanag at dilim sa kalangitan ng Maynila, isang makulay at maingay na pagdiriwang ang nagaganap sa pinakamahal na restaurant sa syudad. Puno ng musika ang paligid, umaapaw ang mga nagtataasang baso ng mamahaling alak, at ang mga bisita ay nakasuot ng kanilang mga pinakamagarang damit. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Lucius, taas noo, na tila isang haring kagagaling lang sa pagwawagi sa isang malaking labanan. Nakakapit sa kanyang braso si Sonia na walang tigil sa pagngiti habang ipinapakita ang kanyang bagong brilyanteng hikaw sa mga kaibigan. Cheers sa bagong kabanata ng Valdez Group. At syempre, cheers sa kalayaan. Itinaas ni Lucius ang kanyang baso. Sinabayan ng mga tawanan ng kanyang mga kasamahan sa negosyo. Ang mga tawang yon ay tila mga punyal na tumatagos sa moralidad, sapagkat ipinagdiriwang nila ang kalayaan mula sa isang taong naniniwala silang pumanaw na sa gitna ng kaguluhan. Walang anumang bakas ng pagluluksa o konsensya sa mukha ng lalaking kani-kanina lamang ay iniwan ng asawa upang mamatay. Alam niyo ba kung gaano kabigat ang naging krus ko sa nakalipas na 3 taon? Ako ang nag-ahon kay Grace mula sa estero. Ako ang nagpakain sa kanya. Pero ano ang iginante niya? Isang bahay na amoy bawang at isang asawang walang kwentang kausap kapag negosyo na ang pinag-uusapan. Masyado na akong naubos. Buti na lang. Kasama ko na ngayon ang babaeng tunay na nakakaintindi sa akin. Nagsalita si Lucius habang mahigpit na nakahawak sa bewang ni Sonia. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagbaluktot sa katotohanan. Pinalabas niyang siya ang biktima sa kabuuan ng kanilang pagsasama, na ginamit lang siya ni Grace upang makaahon sa hirap. Ang mga kaibigan niyang nakikinig ay tumatango-tango, madaling naniwala sa matatamis at mapanlinlang na kwento ng isang lalaking desperado sa simpatiya at kapangyarihan. Oh, stop it, babe. Nakakaawa naman ang taong wala na para ipagtanggol ang sarili. Let's focus on our future. Remember yung inalok kong investment sa'yo? Hinarap ni Sonia si Lucius, pinasadahan ng daliri ang dibdib nito. Ang tono ng kanyang boses ay tila inosente. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang malalim at maitim na layunin. Ipinaliwanag niya sa harap ng mga bisita ang tungkol sa isang lihim na koleksyon ng mga antigong kagamitan mula pa sa dinastiyang Qing. Mga kayamanang di umano ay maibebenta ng 3 beses sa orihinal na halaga sa paparating na malaking subasta. This is your chance, Lucius. I used all my connections para makuha ang eksklusibong karapatan sa pagbili ng mga artifacts na ito. Kailangan lang nating ibuhos ang lahat ng natitirang pondo ng kumpanya mo. At sa isang gabi, babalik ka sa tuktok. Higit pa sa inaasahan mo. Isang matinding pagkabulag ang bumalot sa isipan ni Lucius. Ang mga salitang tuktok at kayamanan ay naging musika sa kanyang pandinig. Hindi na siya nag-isip. Hindi na niya sinuri ang panganib, ang kanyang ambisyon at pagnanasang patunayan sa mundo na hindi siya isang talunan ay nagtulak sa kanya sa gilid ng bangin. Bakit ko pa pag-iisipan? Para sa'yo, Sonia, ibibigay ko ang lahat. Ikaw ang nagligtas sa kumpanya ko. Ikaw ang magmamana ng tagumpay nito. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, habang ngumunguya si Lucius ng isang piraso ng mamahaling karne, biglang nawalan ng lasa ang pagkain sa kanyang bibig. Sa isang saglit, pumasok sa kanyang alaala ang init ng sabaw
na laging inihahanda ni Grace tuwing umuuwi siyang pagod mula sa trabaho. Ang amoy ng luya, ang malambot na karne na maingat na pinalambot ng ilang oras. Isang kakaibang pagkirot ang gumuhit nila sa kanyang sikmura. Isang damdaming hindi niya maintindihan. Ngunit mabilis niya itong iniling. Itinaboy ang alaala ng asawa na tila isang nakakabanas na insekto. Wala nang puwang ang kahirapan sa bago niyang buhay. Samantala, sa isang madilim na sulok ng restaurant, lumabas si Sonia upang sagutin ang isang tawag. Tumingin siya sa paligid upang siguraduhing walang nakikinig bago bumulong sa kabilang linya. Oo, nakumbinsi ko na ang tanga. Nakahanda na ang mga pekeng florera. Siguraduhin niyo lang na makuha natin ang komisyon bago niya malaman ang totoo. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Sonia. Isang ngiting kailanman ay hindi nakita ni Lucius. Kinabukasan, sa loob ng opisina ng bangko, umupo si Lucius sa harap ng isang abogado. Hawak niya ang isang makapal na dokumento. Nang walang anumang pagdadalawang isip, mabilis na kumilos ang kanyang kamay. Isinusulat ang pamilyar na hugis ng kanyang pangalan sa ibabaw ng papel na magsasangla sa kanilang tahanan. Ang bahay na pinuno ni Grace ng pag-asa at pawis, ang tanging kanlungan na minsan nilang tinawag na kanila. 2 buwan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng pinakamataas na palapag ng gusali ng mga Chusoriano, ang paligid ay nagpapamalas ng tahimik ngunit nakakapangilabot na kapangyarihan. Nakaupo si Grace sa isang malawak at makapal na silyang yari sa itim na katad. Ang sinapupunan niya ay mas malaki na ngayon. Pinoprotektahan ng isang formal na itim na bestida na yari sa pinong seda. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakatali ng patikim at magulo, ngayon ay tuwid, makintab at nakabagsak sa kanyang mga balikat. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang pinagkakatiwalaang katulong ng pamilya. Hawak ang isang tablet na naglalaman ng mga pinakabagong ulat. Madam Grace, nabili na po ni Lucius Valdez ang buong koleksyon ng mga pekeng antigong gamit. Ginamit niya ang huling pera ng kanyang kumpanya at isinangla ang kanilang pangunahing ari-arian. Ang halaga ng transaksyon ay umabot sa 300 milyong piso. Tumitig si Grace sa labas ng malaking bintanang salamin. Tinatanaw ang abalang syudad ng Maynila mula sa itaas. Wala ni isang hibla ng emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Wala ang galit na inaasahan sa isang asawang ipinagkanulo. Ang tanging naroon ay ang kalmadong paghihintay ng isang mandaragit na alam kung kailan babagsak ang kanyang biktima. Napakadaling linlangin ng isang lalaking ang Diyos ay ang kanyang sariling kaakuhan. Bulong ni Grace sa hangin. Ang kanyang tinig ay malamig at walang pakialam. Hindi niya kailangang itaas ang kanyang kamay upang saktan si Lucius. Ang sariling kasakiman nito ang maglilibing dito ng buhay. Ipinaalam din ng katulong na pilit na nakikipag-ugnayan ang kampo ni Sonia sa mga organizer ng paparating na Royal Auction Night. Gusto nilang ipasuri at ibenta ang kanilang nabiling koleksyon upang makabayad sa lumalaking utang sa bangko. Ipadala niyo ang formal na imbitasyon sa kanila. Utos ni Grace nang hindi nililingon ang katulonghi. Hayaan ninyo silang pumasok sa bulwagan. Ang mga taong mahilig magtago sa kasinungalingan ay dapat hinuhubaran sa harap ng pinakamaraming manonood. Nang makalabas ang katulong sa silid, naiwang mag-isa si Grace. Binalot siya ng isang malalim at payapang katahimikan. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang tiyan. Ang matatalim na linya sa kanyang mukha ay agad na lumambot. Ang mga matang kanina lamang ay nag-aanyaya ng takot. Ngayon ay napuno ng dalisay na pagmamahal. Marahan niyang hinaplos ang umbok, isang banayad na galaw na nagpapatunay ng buhay sa loob niya. Sumandal siya sa silya at nagsimulang humuni ng isang lumang awiting bayan mula sa probinsya ng kanyang lola. Isang himig na nagpapagaan ng kalooban, nagtataboy sa anumang anino ng pait at kalungkutan.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi iniisip ang paghihiganti, kundi ang kinabukasan ng sanggol na nakikinig sa kanya. Samantala, sa isang masikip na opisina sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Lucius sa kanyang mesa na puno ng mga babalang sulat mula sa bangko. Punong-puno ng pawis ang kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Ang telepono ay walang tigil sa pag-iilaw at pag-ugong, ngunit hindi niya ito sinasagot. Natatakot na boses muli ng mga naniningil ang kanyang maririnig. Hanggang sa bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya. Bit-bit ang isang itim na sobrang pinalamutian ng gintong tatak ng pamilya Chu Soriano. Ang sobrang yon ang nagsisilbing susi sa pag-asang matagal na niyang hinihintay. Nanginginig ang mga kamay ni Lucius nang kunin niya ang imbitasyon. Ang malalaking letra ay nag-aanyaya sa kanya sa pinakamalaking subasta ng taon. Nakuha natin, Sonia. Nakuha natin, bulong ni Lucius. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pinaghalong tuwa at desperasyon. Hawak niya ang papel na parang ito ang huling salbabida sa gitna ng malakas na bagyo. Ang hindi niya alam, ang imbitasyong yon ay hindi isang daan patungo sa kaligtasan, kundi isang tiket patungo sa kanyang sariling pagbitay. Ang sikat ng liwanag mula sa magarang chandelier sa itaas ay tumama sa makintab na papel. Nagbibigay ng isang mapanlinlang na kislap na pilit binubulag ang lalaking matagal nang nawala sa landas ng katotohanan. Sa labas ng pinakamalaking bulwagan ng syudad, ang mga ilaw mula sa mga sasakyang paparating ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Nakaparada ang mga nagagaraang kotseng naglalaman ng mga pinakamayayamang tao sa buong bansa. Ngayong gabi, gaganapin ang Royal Auction, isang kaganapan na hindi lamang nagbebenta ng mga kayamanan, kundi nagpapasiya rin kung sino ang aangat at sino ang lulubog sa mundo ng mga elitista. Bumaba si Lucius mula sa isang inupahang limusin, ang kanyang tindig ay pilit na ginagawang matikas kahit pa sa loob-loob niya ay nag-aagawan ang kaba at pag-asa. Kasunod niyang lumabas si Sonia na nakasuot ng isang makinis at pulang bestida na nagkakahalaga ng kalahati ng natitirang pera sa bangko ng Valdez Group. Ang leeg nito ay napapalamutian ng isang kumikinang na kwintas na binili pa gamit ang nakasanglang bahay. Pakiramdam ni Sonia, siya ang reyna ng gabi. Ang ganda mo, babe! Ngayong gabi, papatunayan natin sa lahat na ang Valdez Group ay hindi kayang basta-basta ibagsak. Hinawakan ni Lucius ang kamay ni Sonia at sabay silang naglakad sa red carpet, buong pagmamalaking ipinapakita ang kanilang mga sarili sa mga nag-aabang na mamamahayag. Nang makapasok sila sa loob, agad na naghahanap si Lucius ng mga kilalang negosyante upang ibida ang kanyang daladalang koleksyon ng mga antigong florera mula sa dinastiyang Qing. Tingnan mo yon, Sonia, bulong ni Lucius habang nakatingin sa isang matandang lalaking nakasuot ng simpleng barong na tahimik na nag-oobserba sa gilid. Imbitado pala dito ang mga ganyang klase ng tao. Mukhang napag-iwanan na ng panahon, hindi man lang marunong manamit para sa isang formal na okasyon. Narinig ng matanda ang sinabi ni Lucius ngunit nanatili itong walang kibo. Isang maliit na ngiti lamang ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaayos ang kanyang salamin. Ang hindi alam ni Lucius, ang matandang ininsulto niya ay si Maestro Delgado, ang pangalawa sa pinakamataas na taga-suri ng pamilyang Chu Soriano. Isang taong ang bawat salita ay kayang magpabagsak ng kahit anong negosyo sa industriya. Nagsimulang maglakad-lakad si Sonia upang makihalubilo sa mga asawa ng iba pang namumuhunan. Ngunit sa tuwing aayusin niya ang kanyang kwintas, hindi niya maiwasang mapansin ang panginginig ng kanyang mga daliri. Isang malamig at hindi maipaliwanag na pakiramdam ang unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. May kung anong mali, isang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Maya-maya pa, ang malamyos na musika sa bulwagan ay biglang huminto.
Ang mga bisita ay nag-ukol ng pansin sa gitnang entablado kung saan umakyat ang isang formal na lalaki upang magbigay ng anunsyo. Mga kagalang-galang na panauhin, isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang bagong pinuno ng pamilyang Chu Soriano. Ngayong gabi, siya mismo ang mangunguna sa pagkilatis ng mga pinakamahalagang piyesa. Ang buong bulwagan ay binalot ng matinding katahimikan. Lahat ng mata ay napako sa malaking pintuan sa itaas ng grand staircase. Maging si Lucius ay napatigil sa pag-inom ng kanyang alak, naghihintay na masilayan ang pinakamakapangyarihang figura na maaring magsalba ng kanyang buhay. Dahan-dahang bumukas ang mga pinto. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa makinis na marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Isang babae ang nagsimulang maglakad pababa. Ang kanyang itim na sinulid ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw na nagpapatingkad sa kanyang pambihirang ganda. Ang kalahati ng kanyang muka ay natatakpan ng isang manipis na itim na belo, nagdaragdag ng misteryo at yelo sa kanyang presensya. Sino siya? Mukhang pamilyar ang tindig niya, bulong ni Lucius sa sarili habang pilit na inaaninag ang mukha ng babae. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa isang nakakapasong kaba na unti-unting lumalamon sa kanyang ulirat. Ang paglakad ng babae, ang paraan ng paghawak nito sa dulo ng kanyang damit, bawat galaw ay bumubuhay sa isang alaalang pilit niyang binaon sa ilalim ng mga guho. Sino ang babaeng yan na may lakas ng loob na maglakad na tila pagmamay-ari niya ang mundo? Narating ng babae ang gitnang entablado. Ang lahat ng mata sa loob ng malaking bulwagan ay nakatutok sa kanya, naghihintay, hindi humihinga. Gamit ang kanyang pino at mapuputing daliri, marahan niyang iniangat ang itim na belo na nagkukubli sa kanyang mukha. Ang maliwanag na ilaw ay tuwirang tumama sa kanyang makinis at malamig na anyo. Ang dating maamo at laging nakayukong asawa ay napalitan ng isang reyna na nag-aanyaya ng paggalang at takot. Ang kanyang buhok ay pinalamutian ng isang gintong trupam na hugis ibong phoenix na bahagyang gumagalaw at tila nabubuhay sa bawat hakbang niya, sumisimbolo sa isang pag-ibig na namatay at isang kaluluwang muling isinilang mula sa abo. Sa ibaba ng entablado, nawalan ng lakas ang mga kamay ni Lucius. Ang hawak niyang kristal na baso ng alak ay dumulas mula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa sahig at nagkadurog-durog. Ikinalat ang pulang likido na tila sariwang dugo sa ibabaw ng puting marmol. Nakanganga siyang nakatitig sa babaeng nasa itaas. Nanlaki ang kanyang mga mata habang ang kanyang bibig ay bahagyang nanginig. Pilit binibigkas ang isang pangalang inaakala niyang matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Grace! Hindi maari. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Sonia. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay napalitan ng matinding kilabot. Humigpit ang kanyang pagkapit sa braso ni Lucius, bumaon ang kanyang mga kuko sa manggas ng lalaki. Babe, hindi siya yan, di ba? Kamukha lang niya. Patay na ang asawa mong mahirap, nakita natin. Ngunit kahit ang sarili niyang boses ay nanginginig sa takot, unti-unting napagtatanto na ang kaharap nila ay ang mismong taong tinapakan at hinamak nila noon. Inilapit ni Grace ang kanyang sarili sa mikropono. Nang magsalita siya, ang kanyang tinig ay malamig, buo, at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ganap na binubura ang alaala ng babaeng laging nagmamakaawa para sa atensyon ng isang asawa. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang tunay na halaga ng isang kayamanan ay hindi nasusukat sa kintab ng panlabas na anyo, kundi sa tibay ng kasaysayan nito. Maraming bagay sa mundong ito ang nagkukunwaring ginto, ngunit sa ilalim ng matinding init, lumalabas ang pagiging mahinang tanso nito. Bawat salitang binitiwan niya ay may bigat. Mula sa kanyang kinatatayuan, tiningnan niya ang buong paligid.
Ngunit ang kanyang mga mata ay dumaan lamang kay Lucius na tila ba ang lalaki ay isang walang kwentang alikabok na hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng sulyap. Hindi na nakapagpigil si Lucius. Ang pinaghalong gulat, takot at pagkalito ay nagtulak sa kanya upang humakbang pasulong. Nais niyang umakyat sa entablado. Nais niyang isigaw sa lahat na ang babaeng iyon ay asawa niya. Ang asawang madali niyang paikutin sa kanyang mga palad. Grace! Ako to. Asawa mo ako. Sigaw niya habang sinusubukang lampasan ang hilera ng mga upuan. Ngunit bago pa man siya makalapit sa hagdan, dalawang malalaking lalaking nakasuot ng itim na uniforme ang mabilis na humarang sa kanya. Pilit niyang ipinagsiksika ng sarili. Nawawala ang lahat ng kanyang pagiging kagalang-galang. Hinarang siya ng mga bantay gamit ang matitigas nilang braso. Itinutulak siya pabalik ng walang anumang pag-aalinlangan. Sa paningin ng mga matataas na panauhin, siya ay nagmukhang isang desperadong payaso na nagwawala sa gitna ng isang sagradong seremonya. Ibinaling ni Grace ang kanyang atensyon sa tagapagsalita ng programa. Nagbigay ng isang pino at tahimik na senyas upang magpatuloy. Ganap na binabaliwala ang nakakayang eksena ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Para sa ating unang espesyal na pagsusuri ngayong gabi, formal na anunsyo ng tagapagsalita habang nakatingin sa buong bulwagan. Ang bagong pinuno, si Madam Grace Chu Soriano, ang personal na kikilatis sa koleksyon na ipinagmamalaki at pinag-ubusan ng yaman ng Valdez Group. Ang mga mabibigat na gulong ng malalaking kariton ay dahan-dahang gumulong sa ibabaw ng makinis na sahig. Dahan-dahang tumigil ang mga kariton sa gitna ng entablado, buhat-buhat ang 5 malalaking florerang pinalamutian ng masalimuot na disenyong asul at puti, mga bagay na pinaniniwalaan ni Lucius na mag-aahon sa kanya sa tuktok ng lipunan. Ang mga ilaw sa bulwagan ay lalong pinatingkad, nakatutok lamang sa mga kayamanan at sa babaeng magdedesisyon ng kanilang tadhana. Mula sa ibaba, si Lucius ay pilit na kumakawala sa mga bantay. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kawalan ng pag-asa. Kasabwat mo sila. Gusto mo lang akong pabagsakin dahil iniwan kita. Sigaw ni Lucius. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa desperasyon habang nakaturo ang nanginginig niyang daliri kay Grace. Umaalingaw-ngaw ang kanyang pag-aakusa sa buong bulwagan, nagiging sanhi ng mga bulungan mula sa mga kilalang panauhin na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may halong pandidiri at awa. Nanatiling kalmado si Grace. Kumuha siya ng isang maliit at espesyal na ilaw na ginagamit sa pagkilatis at lumapit sa pinakamalaking florera. Sa halip na sumagot sa mga paratang ng lalaki, ipinamalas niya ang isang uri ng katahimikan na mas nakamamatay kaysa sa anumang sigaw ng galit. Ang kanyang palad ay dahan-dahang dumampi sa ibabaw ng makinis na porselana. Ang bawat hagod ng kanyang mga daliri ay may labis na pag-iingat at kaalaman, na tila hinihimas niya ang tela ng mga lumang kamiseta ni Lucius noong mga panahong bulag pa siya sa pag-ibig. Ngunit ngayon, ang kanyang dampi ay may kasamang malalim na pagkutya. Ito ay sinasabing gawa mula sa huling panahon ng dinastiyang Qing. Panimula ni Grace, ang kanyang boses ay umaabot sa bawat sulok ng silid, puno ng awtoridad at tiwala. Ang pintura, ang bigat, ang kinang, lahat ng ito ay sadyang ginawa upang linlangin ang mga matang madaling masilaw sa pangakong kayamanan. Binuhay niya ang maliit na ilaw at itinutok ito ng mabuti sa bahaging ilalim ng florera. Ngunit, kung may sapat na dunong ang isang tagasuri, makikita niya ang katotohanang pilit itinatago. Marahil ay nabura na ang panlabas na kasinungalingan, ngunit ang loob ay palaging magtatapat ng totoo. Itinuro ni Grace ang isang napakanipis at halos hindi makitang guhit sa ilalim ng base. Ang guhit na ito ay hindi gawa ng isang lumang pamamaraan, kundi ng makabagong makinarya. Ito ay iniluto sa isang modernong pugon at pinaliguan ng mga kemikal upang magmukhang luma. Ang bagay na ito ay walang kasaysayan, walang kaluluwa, at lalong walang halaga.
Isang mumurahing piraso na ginawa mula sa isang kilalang pabrika ng mga pekeng antigo sa labas ng bansa. Ang mga salita ni Grace ay bumagsak ng mas mabigat pa sa mga bakal na halos pumatay sa kanya. Formal niyang ibinaba ang hawak na ilaw at binalingan ang buong bulwagan. Inilalabas ang kanyang pinal na pasya. Ang halaga ng buong koleksyong ito ay hindi hihigit sa isang basag na palayok. Sumang-ayon ang matandang lalaking ininsulto ni Lucius kanina, si Maestro Delgado at ang iba pang mga eksperto. Unti-unting lumambot ang mga tuhod ni Lucius. Ang kanyang paningin ay nagdidilim, hindi makapaniwala na ang lahat ng inalay niya, ang kumpanya niya at ang bahay niya ay nauwi lahat sa isang bunton ng walang silbing alikabok. Ang kayamanang pinangako sa kanya ni Sonia ay isang ilusyon. Sa gilid ng entablado, napansin ng ilan si Sonia na pasikretong umiatras habang abala ang lahat. Ang mga mata nito ay nakatitig sa screen ng kanyang telepono kung saan nagpadala siya ng isang mabilis na mensahe. Sa pagitan ng kumpol ng mga tao, palayo siya ng palayo kay Lucius na kasalukuyang gumuho na ang mundo. Bumagsak si Lucius sa marmol na sahig. Wala na siyang lakas upang lumaban sa mga bantay. Kasabay ng kanyang pagbagsak, isang malaking screen sa gilid ng bulwagan ang biglang umilaw. Naglalaman ito ng isang apurahang balita patungkol sa Valdez Group. Dahil sa pagkabigo nitong magpakita ng kakayahang magbayad, ang bangko ay formal nang naglabas ng utos na i-freeze ang lahat ng kanilang bank accounts, pati na rin ang pagbawi sa mga isinanglang ari-arian. Sa isang kisap mata, nawala ang lahat sa lalaking pinili ang kasakiman kaysa sa katapatan. Tanging ang kanyang mabilis at nanginginig na paghinga ang nagsisilbing tunog sa kanyang isipan, isang awit ng pagtanggap sa kanyang ganap na pagkatalo. Inilabas si Lucius ng mga bantay sa pangunahing pintuan ng bulwagan. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa mabigat na tingga habang hinihila siya palayo sa kislap ng mga chandelier at sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang pawisang mukha. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang nagbabagang takot at kahihiyan sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim ng parking lot, nakita niya si Sonia na mabilis na naglalakad patungo sa isang naghihintay na sasakyan. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang babala sa gitna ng kadiliman. Sonia, hintayin mo ako. Kailangan nating mag-usap. May pera pa tayo sa kabilang account, hindi ba? Makakabawi pa tayo. Kailangan lang nating umalis dito. Habol hiningang humarap si Lucius at hinawakan ang braso ng babae. Umaasang makakahanap ng kahit katiting na init o pag-asa sa mga mata nito. Ngunit nang lumingon si Sonia, ang mukhang dati ay puno ng tamis at pagkukunwari ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang ekspresyon ng matinding pandidiri. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ni Lucius na tila ba isang maduming basahan ang humawak sa kanyang balat. Don't touch me, Lucius. Huwag mo akong madamay sa katangahan mo. Look at you. Mukha kang basang sisiw na nawalan ng pugad. Akala mo ba talaga ay mananatili ako sa tabi ng isang lalaking wala ng silbi at punong-puno ng utang? You're a loser, a pathetic excuse for a businessman. Napatigil si Lucius. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa matinding gulat. Ang babaeng inakala niyang nagligtas sa kanya ay siya palang huling pako sa kanyang kabaong. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang tunay na tono ng boses ni Sonia, matalim, walang puso at puno ng panunuya. Sonia, anong sinasabi mo? Ikaw ang nag-udyok sa akin na bilhin ang koleksyong yon. Sabi mo ay sigurado ang kita natin doon. Isang maikli at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sonia habang kinukuha niya ang kanyang mamahaling bag. Ang tawang yon ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Lucius sa buong buhay niya. You're so stupid, Lucius. Masyado kang nabulag sa sarili mong ambisyon kaya hindi mo nakita ang nasa harap mo.
Akala mo ba talaga ay may ganoong klaseng kayamanan sa murang halaga? I already got my commission mula sa mga supplier ng mga peking artifacts na yon. Matagal na kitang ginagatasan at ngayong tuyo na ang pitaka mo. Bakit pa ako magsasayang ng oras sa'yo? Hindi makapaniwala si Lucius sa kanyang mga narinig. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtatapon niya sa kanyang asawa at anak, ang pagwasak niya sa sariling dangal, lahat ng iyon ay para lamang sa isang babaeng ginawa siyang kasangkapan sa isang malaking panloloko. Habang nakatitig siya sa kawalan, mabilis na lumapit si Sonia sa kanya. Sa isang iglap, hinablot ng babae ang kanyang kaliwang braso at mabilis na kinalas ang mamahaling Rolex na suot niya. Akin na to. Pandagdag din to sa pocket money ko habang nagtatago. Goodbye, Lucius. Huwag mo na akong hahanapin kung ayaw mong mabulok sa kulungan ng mas maaga. Mabilis na sumakay si Sonia sa isang taxi. Nakakarating lang. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang pinal na hatol. Pinanood ni Lucius ang unti-unting paglayo ng mga ilaw ng taxi hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng dilim ng kalsada. Naiwan siyang mag-isa sa gilid ng bangketa, walang pera, walang tahanan, at walang kahit sinong malalapitan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang hubad na pulsuhan. Nakita niya ang maputlang marka at ang bahagyang uka sa kanyang balat kung saan dati ay nakasuot ang kanyang relo. Sa isang iglap, binalot siya ng isang nakakangilong alaala. Ang uka sa kanyang balat ay kamukha ng markang iniwan ng singsing sa daliri ni Grace. Isang markang sumisimbolo sa isang katapatan na kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Naramdaman niya ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi. Kasunod nito ay ang unti-unting paglakas ng ulan, na tila ba ang langit mismo ay nakikiramay sa kanyang pagkawasak o marahil ay pilit siyang aanang hinuhugasan mula sa mga kasalanang ginawa niya. Ang kanyang formal na suit ay nagsimulang mabasa at bumigat, bumabakat sa kanyang katawan na tila isang kulungang gawa sa tela. Wala nang natitira sa akin. Wala na. Unti-unting humakbang si Lucius. Ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng maliliit na talsik ng tubig sa bawat pagtama sa basang semento. Ang kanyang direksyon ay hindi malinaw, ngunit ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinadala patungo sa direksyon ng kalsadang alam niyang kinaroroonan ng malaking dinhityo ng mga Chusoriano. Sa gitna ng dilim at lamig, ang tanging imaheng natitira sa kanyang isipan ay ang mukha ni Grace, ang babaeng itinulak niya sa kamatayan. Ngunit ngayon ay siya na lamang ang tanging liwanag na nais niyang masilayan. Kahit alam niyang huli na ang lahat, ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng bawat maling desisyong ginawa niya. Ang kanyang panginginig ay hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa isang katotohanang ngayon lang niya lubos na naunawaan, na sa paghahanap niya ng higit pang yaman, ang tanging tunay na kayamanan na mayroon siya ay ang unang itinapon niya. Kinabukasan, ang makapal na ulap mula sa ulan kagabi ay unti-unting naglalaho, nagbibigay daan sa isang malamig at payapang umaga. Sa tapat ng matataas at matitibay na gate ng dinhityo ng pamilya Chusoriano, nakaluhod ang isang figurang halos hindi na makilala. Ang mga damit ni Lucius ay nanlilagkit at puno ng putik. Ang kanyang buhok ay magulo at basang-basa, at ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng maitim na marka ng kawalan ng tulog at matinding pagsisisi. Buong gabi siyang naghintay roon, tila isang ang asong pinagtabuyan na pilit bumabalik sa kanyang dating amo. Ang tunog ng malalaking bakal na gate na dahan-dahang bumubukas ay tila musika sa kanyang pandinig. Mula sa loob, lumabas ang isang itim na sasakyan, ngunit agad din itong huminto nang mapansin ang nakaharang na figura. Bumaba mula sa likurang bahagi ng sasakyan si Grace. Nakasuot siya ng isang makapal
at mainit na abot-kayang Amerikana. Pinoprotektahan mula sa lamig ng umaga ang kanyang sarili at ang buhay na dinadala niya. Ang kanyang lakad ay banayad at may pino, walang bakas ng pagmamadali o pagkaawa. Grace! Grace, asawa ko! Nanginginig na gumapang si Lucius palapit sa mga paa ng babae. Inabot niya ang laylayan ng damit ni Grace. Ang kanyang mga kamay ay marumi at nanginginig sa lamig. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamakaawa. Isang tono na dati ay kay Grace lamang nanggagaling, ngunit ngayon ay siya na ang nagbibigay. Patawarin mo ako, Grace. Nagkamali ako. Nabulag ako sa mga pangako ng mundong ito. Nilinlang ako ni Sonia. Ginamit niya lang ako. Ikaw lang pala. Ikaw lang pala ang tunay na nagmamahal sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa anak natin, Grace, para sa pamilya natin. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Lucius ay mga pamilyar na panloloko. Ginagamit ang bata bilang kalasag sa kanyang sariling kasalanan. Inaasahan niyang makikita niya ang galit, ang luha, o kahit ang pagkasuklam sa mukha ni Grace. Ngunit nang itaas niya ang kanyang paningin, isang nakakapangilabot na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga mata ni Grace ay hindi nagpapakita ng galit. Walang poot, wala ring awa. Tiningnan niya si Lucius na tila ba ang lalaki ay isang estrangherong hindi niya kilala. Isang walang kwentang bagay na humaharang lamang sa kanyang daan. Ang tinging iyon ang pinakamasakit na parusang maaring ibigay sa isang taong dating inakala na ang buong mundo ay umiikot sa kanya. Isang pagkakamaling amoy sibuyas, hindi ba? Ang mga salitang iyon ay binigkas ni Grace ng napakahina at kalmado, ngunit ang epekto nito ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Lucius. Ipinaalala nito sa kanya ang mismong mga katagang ibinato niya kay Grace ng araw na ihain niya ang papel ng hiwalayan. Ang mga salitang dati ay ginamit niya bilang panakit. Ngayon ay bumalik upang hiwain ang kanyang sariling lalamunan. Grace! Parang awa mo na. Hinugot ni Grace ang laylayan ng kanyang damit mula sa maduduming kamay ni Lucius. Dahan-dahan siyang umatras ng isang hakbang, lumilikha ng isang hindi nakikitang pader na kailanman ay hindi na malalampasan ng lalaki. Pinatay mo ang asawa mo sa ilalim ng gumuhong bakal. Ang kaharap mo ngayon ay ang ina ng aking anak. Malamig ang bawat bigkas niya. Ang pagtanggi niyang gumamit ng dahas, ng pagsigaw, o ng anumang marahas na emosyon ang siyang ganap na sumira sa huling pag-asa ni Lucius. Sa paningin ni Grace, si Lucius ay hindi na isang kalaban na dapat paghigantihan. Isa na lamang siyang hangin na lumipas. Sa likuran nila, lumabas mula sa gate ang dalawang bantay ng pamilya Chu Soriano. May dalang isang simpleng itim na payong. Kinuha ito ni Grace at marahang iniabot hindi kay Lucius, kundi sa mismong sahig sa tabi nito. Isang kilos na hindi nangangahulugan ng malasakit, kundi ng kagustuhang hindi madumihan ng kanyang paligid ng anumang kalungkutan. Tumalikod si Grace at marahang sumakay pabalik sa kotse. Ang pinto nito ay sumarado ng may kalmado, ngunit pinal na tunog. Isinasara rin ang anumang natitirang kabanata ng kanilang nakaraan. Habang nakaluhod si Lucius, pinapanood ang pag-alis ng sasakyan, umalingaw-ngaw sa kanyang paligid ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulisya. Ang mga nagrereklamong investor at ang bangko ay hindi na nag-aksaya ng panahon upang panagutin ang Valdez Group sa milyon-milyong pisong utang. Dumating ang mga sasakyan ng batas at huminto sa harap ng nakaluhod at basang-basang lalaki. Ang buhay ni Lucius Valdez na itinayo mula sa kasakiman, kasinungalingan at pagtataksil ay ganap ng nawasak, iniwang pira-piraso at nakaluhod sa harapan ng isang tahanang kailanman ay hindi na niya mabubuksan. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig at malungkot na panahon ay napalitan na ng mainit at masiglang sikat ng araw. Sa malawak na hardin ng dinhityo ng mga Chu Soriano, nakaupo si Grace sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang kanyang buhok ay hinahaplos ng banayad na simoy ng hangin. Sa kanyang mga bisig,
Mahimbing na natutulog ang isang malusog na sanggol na babae, ang maliit niyang anghel na pinangalanan niyang Hiyas. Ang mukha ni Grace ay napuno ng isang uri ng kapayapaan na hindi mabibili ng anumang yaman sa mundo. Sa tabi niya ay nakaupo si Lola Esmeralda, abala sa pag-aayos ng ilang pira-pirasong basag na florera sa isang maliit na mesa. Hawak niya ang isang manipis na brotsa at isang maliit na lalagyan ng gintong pulbos. Ito ay ang sining ng kintsugi, isang lumang tradisyon kung saan ang mga basag na kagamitan ay hindi itinatapon, kundi binibigyan ng panibagong buhay sa pamamagitan ng pagdikit sa mga lamat gamit ang ginto. Nakikita mo ba ito, Apo? Tanong ni Lola Esmeralda nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Ang mga lamat na ito, sa unang tingin, ay tila sumisira sa kagandahan ng florera. Ngunit kapag nilagyan mo ng ginto, nagiging bahagi sila ng kanyang kasaysayan. Hindi nila tinatakpan ang mga sugat, kundi ginagawa nilang mas matibay at mas kakaiba ang kabuuan ng piyesa. Ang mga basag ang nagbibigay ng bagong halaga sa kanya. Napatingin si Grace sa ginagawa ng kanyang lola. Ang mga salita nito ay tumagos ng malalim sa kanyang puso. Tiningnan niya ang natutulog na si Hiyas. Siya ang gintong nagdikit sa mga pira-piraso ng kanyang wasak na kaluluwa. Ang sakit, ang pagtataksil, ang pagguho ng kanyang mundo. Lahat ng yon ay naging mga lamat na ngayon ay nagbibigay ng pambihirang kinang sa kanyang pagkatao. Hindi na siya isang ordinaryong florera. Isa na siyang obra maestra na pinatibay ng ginto. Dumating ang kanilang katiwala. Dala ang isang sobre na may tatak ng bilangguan. Mula ito kay Lucius. 5 taong pagkakakulong ang hatol sa kanya dahil sa malawakang panloloko, at si Sonia naman ay nahuli sa hangganan ng bansa habang sinusubukang tumakas, nahaharap sa mas mabigat na kaso dahil sa kanyang koneksyon sa sindikato. Hindi binuksan ni Grace ang sulat. Alam niyang puno ito ng mga salitang humihingi ng tawad, mga pangakong nabigo, at mga pagsisising huli na. Hindi na niya kailangang marinig ang mga ito. Ang pagpapatawad na kailangan niya ay matagal na niyang ibinigay, hindi para kay Lucius, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad na magpalaya sa kanya mula sa mga tanikalang ginawa ng galit at sakit. Dahan-dahang nagising ang sanggol sa kanyang mga bisig. Iminulat ni Hiyas ang kanyang malalaki at bilugang mga mata. Mga matang minana niya mula sa kanyang ina. Ngumiti ang bata, isang ngiting puro at walang bahid ng anumang alalahanin sa mundo. Itinaas niya ang kanyang maliliit na kamay at marahang hinawakan ang isang manipis na peklat sa noo ni Grace. Ang tanging pisikal na marka na iniwan ng aksidente sa construction site. Sa halip na umiwas, hinayaan ni Grace na hawakan ng kanyang anak ang peklat. Isang mainit na luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata. Isang luha hindi ng kalungkutan, kundi ng ganap na pagtanggap at walang katumbas na pag-ibig. Ang peklat na dati ay simbolo ng pagtataksil, ngayon ay naging isang alaala ng kanyang katapangan at ng himala ng buhay na nasa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang sobre mula kay Lucius at marahang inilagay sa tabi ng isang maliit na kandila. Ang apoy ay dahan-dahang kumalat sa papel. Nilalamon ang mga salitang hindi na kailanman mababasa, ginagawang abo ang nakaraan na hindi na kailanman babalikan. Habang pinapanood niya ang pagkasunog ng sulat, ang kanyang puso ay napuno ng isang uri ng kapayapaan na mas matatag kaysa sa anumang porselana at mas makinang kaysa sa anumang ginto. Malaya na siya. Ang apoy ay tahimik na tinupok ang huling piraso ng papel, nag-iwan ng isang manipis na usok na dahan-dahang naglaho sa hangin. Hindi kailanman binasa ni Grace ang liham. Hindi niya kailangang malaman kung nagsisisi ba si Lucius o kung humihingi ba ito ng tawad para sa sarili o para sa kanila. Ang kabanatang yon ay sarado na, at ang abo na lamang ang natitirang saksi sa isang nakaraang hindi na kailanman babalikan. Nagpatawad na ba siya?
Oo, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng mundo. Pinatawad niya ang sarili sa pagiging bulag, sa pag-ibig, sa isang lalaking hindi karapat-dapat. Pinalaya niya ang kanyang puso mula sa bigat ng galit. Ngunit para kay Lucius, ang pinakamabigat na kaparusahan ay hindi ang pagkakakulong, kundi ang ganap na paglimot. Ang kawalan ng puwang sa isipan at puso ng babaeng minsan niyang sinayang ay isang sentensyang habambuhay niyang pagdurusahan. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo. Ilang taon ang lumipas. Sa isang malaking bulwagan ng museo, nakatayo si Grace sa harap ng isang malaking grupo ng mga mag-aaral ng sining. Ang kanyang boses ay puno ng sigla at kaalaman habang ipinapaliwanag niya ang kasaysayan ng isang lumang tapayan. Sa kanyang tabi, nakatayo ang isang batang babae na may malalaking mga mata at maniningning na buhok. Si Hias, na tahimik na nakikinig sa bawat salita ng kanyang ina. Ang kapayapaan ni Grace ay hindi na nakasalalay sa pag-ibig ng isang lalaki. Ito ay nakatanim sa pagmamahal ng kanyang anak, sa kanyang pamilya, at sa kanyang sariling kakayahang magbigay ng liwanag sa iba. Ang kanyang nangiti ay hindi na isang maskara upang itago ang sakit, kundi isang tunay na salamin ng isang kaluluwang buo na. Anong aral ang natutunan? Ang tunay na halaga ng isang babae amko ay hindi nakadepende sa pagtingin ng isang lalaki. Nakaukit ito sa kanyang kakayahang bumangon at maghilom. Ang mga sugat ay hindi dapat ikahiya. Ang mga ito, kapag ginamot ng pagmamahal sa sarili at pag-asa, ay nagiging ginto na nagpapakita ng pambihirang katatagan. At ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo ay hindi ang mga antigong ginto o perlas, kundi ang dangal na hindi kayang bilhin ng pera at ang pag-ibig na kayang magbigay ng buhay sa gitna ng kamatayan. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay na naglakad sina Grace at Hias palabas ng museo. Ang ginintuang sinag ng dapit hapon ay yumakap sa kanilang mga balikat, lumilikha ng isang mahabang anino na sumisimbolo sa isang mahabang landas na kanilang nalagpasan. Hinarap nila ang kinabukasan, hindi na bilang mga biktima ng nakaraan, kundi bilang mga reyna ng kanilang sariling kwento, handang salubungin ang liwanag ng isang bagong umaga.